Sir Chinky, paano ba sumikat ang aking produkto? Nagbebenta akong online pero walang pumapansin. Paano ba gagawin ko? Ayan, pag-usapan natin to. Hi there mga kabudgetarian at mga negosyante. I'm Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Paano ba pasisikatin ang iyong produkto? Ito lang nga, bago natin pag-usapan nyo, tatandaan nyo itong sasabihin ko po sa inyo. Kahit na ikaw ay may pinakamagandang produkto sa buong mundo, pero pag hindi alam ng tao, walang bibili sa'yo. And according to statistics, 70% ng mga products ngayon ay nabebenta na po online. Opo. Kasi ang tao po ay bumibili na po sa online. Pero bago bumili ang tao sa online, kailangan magtiwala muna sa iyo. Tama? Kaya kung gusto nyo talaga makabenta at makilala, number one, importante po, yung produkto nyo dapat nagsusolve po ng problema. Hindi lang basta kopya. Alam mo yung mga pinakasumikat na mga produkto, hindi lang yung copy business, yung gaya-gaya po tumaya. Diba? Nagsusolve talaga ng real problem. Like for example, marami na nagbebenta ng snacks. Diba? Mga chichirya. Ay nako. May nagbenta, di ba? Nagsumingit ng healthy snacks. Oo. Yung kasi, di ba, yung mga snacks, may nag-offer ng tinatawag na kangkong chips. O, di ba? Nakita nyo, lumaki rin po siya. Di ba? Bakit po? Kasi yung mga tinatarget niya, yung mga taong gustong kumain ng vegetables. O, number one. Number two, dapat yung product mo Instagrammable or shareable. O, dapat visually appealing, di ba? Or minsan, dapat nakakatawa. O if not naman, emotional. Yun nga, makwento nga natin yung isang kangkong chips na binibenta po. Kasi bumenta yan dahil sa magandang istorya. Ang nag-start po noon ay isang 17-year-old na bata. At I'm sure, hindi ko na sila babangkitin at kilala na po natin yan. So, hindi mo na kailangan ng billboard, di ba? Kailangan mo lang yung mga customers na tinatawag natin word of mouth advertising. Totoo naman, okay naman yung produkto niya at masarap ang produkto niya. And then number 3, kailangan po maliwanag ang iyong brand. Yung brand nyo, di ba, napaka-simpleng sabihin, hindi mahirap, mabiling matandaan, di ba? Tapos may brand identity. Parang ba sa mga fast food chain, di ba? Makikita mo agad yung ganito, di ba? Alam mo agad kung sino siya. Last but not the least, para makilala, humingi po tayo ng testimonies sa mga happy customers. Katulad namin mga iponarios, na ngayon, makikita nyo sa social media, nagbubukasan na lahat ng ipon. Diba? At yun nga, marami na po sa kanila nakaipon dahil sa iponaryo movement. Kung maganda ang iyong solusyon, may branding ka, may istorya ka, may testimony ka, nako, panalong-panalo na. Yan ang pamamaraan paano ka mag-viral. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Pangulong Bongbong Marcos sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara. Isa sa dahilan, pagsuko umano kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pati ang mga sablay daw sa pambansang budget at pagkakasangkot umano ni PBBM sa kickbacks at ghost flood control projects. Senate Blue Ribbon Committee muling magsasagawa ng pagdinig mamaya higil sa anomalya sa flood control projects. Former Public Works Secretary Manny Bonoan na napabalitang nakauwi na sa bansa, dadalo kaya sa hearing? Baha at lahar sa Bicol, idinulot ng bagyong Ada na sinabayan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Mga opisyal doon umaapila sa national government na bigyan sila ng maayos na flood control project. Baka ako pwedeng i-revisit nyo yung namin, yung bayan para makita ninyo na may kailangan talaga ng flood control. Department of Health nababahala sa dami ng nagkakatigdas. Mahigit 70% sa mga pasyente hindi raw nabakunahan. Will also be their guide para matupad ang artista. At audition videos ng ilan sa mga nag-aasam na makasali sa Artista Academy viral na sa TikTok. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang. mga paidea ng mga palitan sa Visayas at Mindanao? Nagsanga ang mga paluwas
sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sugatan ang isang teenager matapos masaksak sa riot sa Quezon City. Habang sa Maynila, isang sawa ang nagpakaba sa mga residente. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Hannibal Talete. Sa pool sa video ang takbuhan at batuhan ng bote ng mga kabataan sa Barangay Greater Lagro, Quezon City. Pasado alas 5:40 ng hapon noong Sabado. Pinagampos! Ang isa, kinuyog at pinaghahampas. Bumulagta siya sa kalsada, pero agad namang tinulungan ng mga kasama. Isinugod sa ospital ang 16 anyos na lalaki na nagtamo ng saksak sa kamay, likod at tagiliran. Nagpapagaling pa siya hanggang ngayon. Ayon sa Quezon City Police District, 67 kabataan na edad 11 hanggang 16 ang sangkot sa riot na ang dahilan daw Ang pinagmulan ng away nila, tuksuhan, and then previous sa grudge din ng mga gang nung dalawa, doon sila nagpang-abot sa Neapolitan. Kasi tinignan din namin yung mga cellphone, meron silang GC kung saan sila magtatagpo. patuloy pang hinahanap ang dalawang 16 anyos na sumaksak sa biktima. Mahaharap sila sa reklamong frustrated homicide. Inimbitahan na pati mga magulang nila sa istasyon ng pulis. Some are residents of Quezon City and some are residents of Caloocan. Pinatawag namin yung kanilang mga magulang, and then ang intervention natin na ginawa, turnover namin sila sa barangay para sa social intervention din. Nagpupumiglas pa ang sawang ito nang hulihin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Palo kagabi. Tinatayang nasa 8 hanggang 10 talampakan ang sawa na nahuli sa abandonadong bahay sa Prudencio Street. Idinulog na raw ito ng mga residente dahil mayat mayang dumudungaw sa bintana na tila raw naghahanap ng makakain. Pang-5 attempt na namin kasi hindi namin siya talaga makita hindi na rin makatulog yung mga residente doon kaya panay ang tawag sa estasyon namin. Iti-turn over na ito sa Wildlife Bureau ng DENR. Kapatid, para sa 1PH, Hannibal Talete, News 5. Muling nagkasa ng kilos protesta ang grupong Piston ngayong araw. Para sa update, live na magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang pakay ng protesta? Alam mo, Cheryl, meron ngayon trend sa social media na inuungkat yung mga nangyari tsaka yung mga litrato noong 2016 dahil 10 taon na nga naman nang mangyari ito. Parang ganito rin ang sentimiento ng mga jeepney driver at operator na kasali sa grupong Piston. 2016 pa kasi nang simulang ipatupad ang PUV Modernization Program na ngayon ay Public Transport Modernization Program na yun nga hanggang ngayon ay nagpapahirap sa kanilang hanay. Kaya nagpunta sila ngayon sa labas ng opisina ng Department of Transportation para iprotesta ang patuloy na pagpilit umano ng ahensya sa PUVMP o PTMP. Ayon kay Piston President Body Floranda, sinabi na ni Secretary Vince Dizon noong nakaraang taon nung nasa DOTR pa siya na hindi na muna ipapatupad ang programa. Pero patuloy pa rin daw na ginigipit ng DOTR, LTFRB at ng Land Transportation Office ang mga operator. Hindi kasi nare-renew ang rehistro ng kanilang sasakyan kung hindi sila bahagi ng anumang kooperatiba o korporasyon. Ang iba naman, binibigyan lamang ng provisional authority na kailangan nilang ipa-renew taon-taon sa halip na bigyan sila ng prangkisa na may 5 taon na validity. Dahil dito, ayon sa Piston, tinatayang nasa 150,000 na mga tsuper at operator ang nawala na ng kabuhayan. Cheryl, kanina ay nag-file ng 18 provisional authorities o application for PAs itong grupo diyan sa central office ng LTFRB para sa mga biyaheng Rizal. At mamayang hapon naman ay mahigit 100 na applications for provisional authorities na may sasampa nila diyan sa opisina ng LTFRB sa Regalado Highway para naman sa mga biyaheng Metro Manila. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Pinayagan na ang mga evacuee sa Albay na magbalik sa kanilang mga bahay matapos ang pananalasa ng Bagyong Ada. Bukod sa pagbaha, naranasan din doon ang lahar. Para sa detalye magbabalita si Mon Gualvez. Live mula sa Albay. Mon, kumusta na ang panahon dyan? Gumanda-ganda na ba?
Yes, Cheryl, unti-unti na rin naman umaaliwalas ang panahon dito sa malaking bahagi ng Albay, pero yung iniwang pinsala ng Bagyong Ada, ramdam pa rin ng maraming residente. Ekta-ektaryang palayan sa Libon, Albay ang nalubog sa baha ng tumamang Bagyong Ada. Laking panlulumo tuloy ng mga magsasaka gaya ni Edna Sazon, nakatatanim pa lang dito ng palay 3 araw bago tumama ang bagyo. Nung nakaraang bagyo doon po yung Uwan, grabe yung epekto, wala kaming halos maani. Then ito na naman po yung Ada. Yung mga riprap, yung mga ilog, walang seguridad kasi sirang-sira. Yung mga flood control, sirang-sira. Kaya yung mga magsasaka po, hindi sigurado na makakabawi ng mga sakahan nila. Madalas daw bahain ng lugar dahil catch basin ng mga tubig galing sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Oas at Pulanggi. Kaya kahit mahina ng ulan, 4 na barangay pa rin ang lubog sa tubig. Pahirapan pa rin sa mga residente at motorista ang pagdaan sa mga binahang kalsada. Ang problema, inaabot daw ng 2 hanggang 3 araw bago tuluyang humupa ang baha kapag hindi na umuulan dito sa lugar. Sa bayan ng Ginubatan, sinimulan ng linisin ng sangkaterbang buhangin at mga batong inanod sa lahar nung Sabado. Nakikiusap ang lokal na pamahalaan sa DPWH at kay Pangulong Bongbong Marcos, pansinin naman daw ang kanilang sitwasyon. Pwede raw sana kasi itong maiwasan kung may maayos lang sanang flood control project sa lugar. Baka pwede naman i-exclude ang ng Ginubatan sa mga sabi hindi na muna ng mga flood control project. Baka pwedeng i-revisit nyo yung namin, yung bayan para makita ninyo na may kailangan talaga ng flood control. Ngayong araw naman, pinayagan na ng Albay Provincial Government na makauwi ang aabot sa halos 4,000 pamilya o lampas 11,000 individual na nagsilikas dahil sa bagyo. Tinulungan naman sila ng 9th Infantry Division ng Philippine Army at iba pang sangay ng pamahalaan. Pinalinis na rin ang mga eskwela ang ginamit bilang evacuation centers dahil balik eskwela na rin ngayong araw ang lahat ng antas. Cheryl, pagilinaw lamang, yung mga pinabalik sa kanilang mga tirahan ay yung mga nagsilikas dahil sa Bagyong Ada. Yung mga naunang nagsi-evacuate dahil pasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon, kailangan manatili pa rin sa mga evacuation centers. Aabot yan sa mahigit 1,000 pamilya o halos lampas 4,000 individual. Kaya nga sa ngayon na nagbalik klase na yung mga estudyante, kasabay din nila yung ilang mga evacuees sa loob ng paaralan ng ginawang sistema na lamang ng ilang mga affected na mga schools dito, modular yung kanilang klase para nga ma-accommodate pa rin itong mga apektadong residente. Samantala, nandito kami ngayon sa bayan ng Manito sa Albay kung saan sa likod ko, Cheryl, ay itong ilog ng Balibagon o Balibagon River, kasi itong Balibagon River, ang pinangangambahan ngayon ng mga residente, may mga oras na bigla ito nagbabago yung kulay. From clear or transparent right now na kulay niyan, bigla siya nagiging kulay puti or halos grayish-white yung kulay na tumatagal ng 1 oras. Ang nakababahala daw dyan, nagkakaroon siya ng amoy sulfur dioxide na kasama o asupre. Kaya ang pangamba nila, nagsimula rin kasi itong maramdaman nung nagsimula rin mag-alboroto yung Bulkang Mayon. So ang kanilang worry, baka connected daw ito sa naturang bulkan, pero inaalam natin ang response ng PHIVOLCS dahil pinacheck na rin naman ng local government itong tubig at yung nangyayari nga sa kanilang ilog sa mga kinauukulan para nga malaman kung ano talaga ang pinaka-reason behind this. Pero sa ngayon, para nga makasigurong safe ang mga residente, pinatigil muna ng lokal na pamahalaan yung paglalaba, pagligo at talagang pagstay dito sa mismong ilog ng mga residente. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nababahala ang Department of Health sa pagdami ng kaso ng measles at rubella sa bansa. Ayon sa DOH, mula January 2025 hanggang 2026, higit 5,000 kaso na ang naitala. Mas mataas yan kumpara sa mga naitalang kaso noong 2024. 73% o karamihan sa mga kaso ay hindi bakunado. Para pag-usapan yan at iba pang isyung pagkalusugan, magkakausap natin Health Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Domingo. Salamat po sa oras.
Yes, hi. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat na rin ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Asek, una po sa lahat, ano po ba ang pinagkaiba? May mga nalilito po kasi. Ang pinagkaiba ng measles at rubella at paano ito nakakahawa o nakukuha? Opo, ang measles at ang rubella, magkaiba po ang virus nila. Ngunit ang mga sintomas ay halos magkakahawig. Yun pong ating measles, mas tinatamaan ang mga bata at mas delikado sa kanila. Yun naman pong rubella o tigdas hangin na kung tatagalugin ay mas malala sa mga buntis, no? Kasi nakaka-apekto siya dun sa mga bata sa sinapupunan. Pero yung kanila pong pinakapagkahawa, paano sila kumakalat, ay pareho sa hangin sila dumadaan. Kaya kami ay nababahala kapag hindi bakunado ang mga bata, ang populasyon, dahil mabilis sila parehong makahawa. Ito po ba ay common during this time of the year? Year-round sa Cheryl, no? Wala siyang pinipili na panahon ng taon. Nagkakataon lang na siguro may mga bahagi ng taon na nagtitipon-tipon. Halimbawa, traditionally mga bandang summer. Bakit? Kasi nagbabakasyon sa eskwelahan, tapos naglalaro ang maraming bata. Minsan mga bandang sa mga lahat ng mga breaks, no, na nagkakaroon ng para bang pagtitipon-tipon, pwede silang magsama-sama. Kung ikukumpara po natin, pagbabasihan natin yung datos natin ng 2025 at 2024 ay mas tumaas po ng 2025. Ano po ang nakikitang dahilan? Opo, tumaas po ito. Nakita natin by 32%. Ang pinakamalaking posibleng dahilan dito, Cheryl, ay ang mga bata na hindi bakunado. Dahil ang tinatawag na yung hawa, yung reproductive rate ng ating measles, rubella, ay mula 16 hanggang 18. Ibig sabihin, sa bawat isang pasyente na merong sakit na tigdas, maaari siyang makahawa ng 16 hanggang 18 na tao. Ganoon sa kabagsik. Kaya kailangan talaga ay bakunado ang ating mga bata para hindi nakakahawa. Pero ito pong virus na ito, sabi nyo nga po magkaiba ang virus, pero pareho, halos pareho ng presentation. Saan po ba nakukuha itong virus na ito? Anong klaseng virus po ito, Asek? Ano po siya, ang virus ng measles at ng rubella ay tinatawag na airborne. No? Meron tayong mga virus na dumadaan sa close contact, yung po yung mga influenza, trangkaso, pagka malayuan, hindi siya kumakalat na mabilis. Pero itong measles at rubella, airborne siya, kahit na ka lang, yung sabi nga nila, humangin lang, kung ikaw ay hindi bakunado, ay pwede kang mahawa dito. Sabi nyo nga po kanina, ang dahilan, hindi bakunado. Paano po ba, kailan po ba kinukuha, paalalahanan po natin ulit yung mga magulang? Ay, bago po yun, matanong ko, may kaugnayan po ba ito, Asek, yung bakuna? Kasi alam ko, bumaba yung bilang, yung trust, yung tiwala ng mga magulang sa bakuna because of yung nagka-issue ng Dengvaxia and then itong sa COVID. Ngayon po ba, yun po ba posibleng konektado doon sa mga panahon na maraming hindi nagpabakuna na mga magulang sa kanilang mga anak? Actually, Cheryl, dun sa datos natin, dun sa mga nabilang na kaso ng tigdas noong 2025, ang pinaka nangungunang mga dahilan, hindi yung hesitancy. It's more of, sa English, ineligible. Ibig sabihin, nung bumisita yung magbabakuna dun sa bata, maaaring meron siyang lagnat. Kasi ang lagnat kasi, dapat antayin mo munang pumupa bago ka magbabakuna. O kaya, pagka tinanong, baka mamaya wala dun yung pinaka nagde-decide, yung pinaka nagpapasya sa pamilya. At karamihan dito, either wala yung nanay or kahit nandun yung nanay, sasabihin ng nanay, tanungin natin sa tatay. Yun yung mga nakita namin na isa rin dahilan kung bakit fine-tune natin, tinignan natin yung ating pamamaraan dito sa Mindanao. Nung nagkaroon kasi ng measles outbreak response immunization noong 2024, medyo sumabay siya sa Ramadan at nakita namin na syempre mahirap makumbinse na magpabakuna, lalo na kung nasa gitna ng araw na naka-fasting. So ang sinabi dito is unahan natin. Kaya before mag-Ramadan, ngayong January, sinimulan na. So sa Mindanao po ang may pinakamataas na kaso, base po sa datos natin, Asek?
doon po sa datos natin ng 2025, doon sa 5,159 na kaso, 2,172 o mga nasa 42% ang nagmula sa Mindanao. Tapos pag tinignan natin yung mga rehiyon, nagkakaroon na nga, ito yung mga rehiyon na medyo mataas yung hawa 4B, Mimaropa, wala sa Mindanao yan, no? Saka NCR. Pero merong 4 na magkakasama sa Mindanao, yung Region 9, 10, 12 and Bangsamoro. Hindi naman ho ibig sabihin na pag nabanggit yung rehiyon ninyo ay instant na sa labas po yung tigdas. No? Nagkataon lang po na nung binilang yung mga kaso doon po sa mga rehiyon na to at malalaki ang mga rehiyon nakita. With this nga po, nasabi nyo, karamihan hindi bakunado. Ano-ano pong hakbang ang ginagawa ng DOH para bumalik yung kanilang kumpiyansa or mas maging aware sa kahalagahan ng bakuna pagdating po sa tigdas? Ang kumpiyansa ay nariyan na Cheryl, ang importante dito is yung timing. Dahil nga nakita natin na dun sa nakaraang taon is yung ineligibility, no, na parang hindi sumasabay sa timing pag dumating. Wala si nanay, wala si tatay, or may lagnat yung bata, or ano man dahilan. Hindi naman kami nakakita ng nagsasabi na ayoko, takot ako sa bakuna, which is good. Hindi ganun kataas yung numero. Ang ginagawa natin ngayon is in closer coordination, especially sa ating mga local government units. Sa katunayan, kakatapos lang namin nung launch dito sa Mindanao. Nasa General Santos po ang inyong lingkod ngayon at kanina kakatapos lang po. Ang mga mayor, nagsalita ho sila ng mga commitments mula hindi lamang sa General Santos City, ngunit sa mga nakakapalibot rin ng mga local government. Kasama rin namin kanina ang governor ng South Cotabato. Okay, nandoon po ba? Pero overall, ASEC, pagdating sa bakuna, maliban po sa measles, okay naman po. Marami naman po sa mga kababayan natin or nakakatugon naman yung mas malaking porsyento pag kailangan ng bakunahan yung kanilang mga anak. Opo, actually, nakafocus tayo, Cheryl, sa measles kasi measles talaga yung mataas yung reproduction rate. No? Hindi natin binabaliwala yung mga ibang sakit. Pero kung titignan natin sa reproduction rate na 16 to 18 ng measles, ito ang priority. So yun ang ginagawa natin. Kaya tayo merong measles, rubella, supplemental immunization activity. Balikan ko po itong sakit na measles at rubella. Ano po ba ulit, paalalahanan natin yung mga kapatid natin, ano ba yung mga senyales, sintomas po na posibleng tigdas na nga po itong tumama sa kanilang mga anak? Ang measles po kasi, ang measles, rubella, yung mga tigdas, ang mga symptoms niya yung classic dito, yung pamamantal, yung rash na sinasabi, no? Pero meron din tayong lagnat, pwede ka rin magkaroon ng ubo at sipon, yung runny nose na sinasabi. At ito yung medyo kakaiba sa kanila, yung tinatawag na Koplik spot. Pero wag ho mag-alala yung ating mga kapatid, no? Kung hindi nyo mahanap to, magpatingin pa rin po. Ano sinasabi ko? May mga parang puti-puti sa loob ng bibig ng pasyente na mga spots. Tapos meron rin tayong pananakit ng katawan. Kung mapapansin nyo po, yung mga sinabi kong mga sintomas, halos kahawig niya yung mga sintomas ng ibang mga sakit. Kaya mahalaga po na kumonsulta hindi lamang para sa measles, ngunit para sa mga lagnat or mga rashes na nakikita, lalo na sa mga bata. Delikado po ba pag hindi natugunan agad? Or may mga posibilidad po ba na mas lumala ang epekto po ng measles sa isang lalo na sa bata? Hindi lang lumala, Cheryl, nakamamatay ang measles. Kaya sinasabi namin yan, diretsahan, hindi naman para sa manakot, ngunit para magpaalala na meron tayong bakuna na subok, epektibo at talagang gumagana. At yun ang pwede nating ihalili para hindi mamatay ang ating mga kapatid na hindi bakunado sa measles. Bakit po nakakamatay? Sa paanong po? Cheryl, pwedeng magkaroon ng pulmonya. Halimbawa, akala natin na parang merong ibang dahilan. Pero yung pala, pag nalaman na measles, lalo na pag nakita rashes, pwedeng tamaan yung baga, may pulmonya, pwede ka magkaroon ng tinatawag na encephalitis. Yung encephalitis, pamamaga ng utak. So yan yung mga iba pa at meron pang ibang mga simptomas ng measles. Pero lahat yan, maiiwasan kung tayo po ay magpapabakuna. At ang bakuna, sabi nyo nga po, timing. Again, paalalahanan natin, at what age, kailan ba dapat ang bakuna po sa tigdas?
Okay, dalawa ang sagot ko sa tanong na yun, Cheryl. No? Una, bibigay ko sa iyo yung routine immunization. Sa buong Pilipinas po, Luzon, Visayas at Mindanao, basta ho meron tayong bata, baby, na 9 months old, pwede na ho siyang bakunahan laban sa measles. Tapos yung booster dose, susunod siya at, 9 months and then 12 months. No? So yun yung palugit, 9 months and then 12 months. Pero Cheryl, yung ikalawang sagot ko, para dito sa ating supplemental immunization activity or yung MRSIA or Mr. C, yan sinasabi, ginagawa sa Mindanao ngayon, kahit po as low as 6 months, safe pa rin po yan dahil inuunahan natin. Dahil nga medyo mataas yung bilang sa lugar. So as low as 6 months hanggang 59 months, Cheryl, hanggang bago mag 5 years old, pwede hong bigyan ng bakuna. 1 dose lang po. Sabi nyo nga po karaniwan ito ay sa mga bata, pero hindi pa rin po kahit adults ka na or youth, pwede pa rin tamaan ng measles pag hindi ka nabakunahan. Tama po ba yun? Tama yun, Cheryl. Sa katunayan, meron nga tayong mga bansa, no, alam to ng mga OFW nating kapatid, no, may mga bansa na mahigpit naghahanap ng certification ng MMR, Measles, Mumps, Rubella Vaccination. Yun yung pinaka-bakuna na ginagamit sa measles. So nakatingin ako sa datos ngayon, no, pinakamarami talaga ang nasa mga kabataan, no, mga 9 years old pababa. Ang pinakamarami actually 1 to 4 years old sa 2025. Pero nakikitaan pa rin po siya sa bandanda. Meron pa rin po mga rumirehistro, kahit mga 35 to 40, meron po more than 40 years old. Pero malamang sa malamang, ito yung mga hindi nabakunahan nung bata pa sila. Asek, paano kung hindi matandaan ng magulang? Kunwari, kunwari mga nasa teens na, nabakunahan ba ako? Meron ba ako nitong MMR na record? Kung di matandaan, pwede po bang kumuha ulit o magpabakuna kung walang kasiguruhan, kung nakakuha or hindi? Hindi ho ba makakasama yun kung posibleng madoble? Hindi po nakakasama ang pagdoble ng bakuna. Ngunit dahil na-prioritize natin, meron tayong inuuna, Cheryl. Pag nag-request po sila, hindi ko magagarantiya na libre. Ibig sabihin po, yung mga libreng bakuna para dun sa mga kabataan, yung 5 years old and below. Kasi yun yung nakikita natin na pinakamataas na numero. Pero welcome silang magtanong po sa mga health center. Kung hindi man libre, pero nga walang kasiguruhan at gustong maprotektahan ng anak, again, it is safe kung makakuha o maging madoble. Yes, pwede. Hindi siya magdodoble. Actually, Cheryl, konektado yan dun sa supplemental activity natin. No? Ang tatanungin lamang ng mga vaccinator dito sa Mindanao, dun sa Mr. Sia, ay kung nabakunahan sa nakaraang 4 na linggo. Pero kung hindi na maalala or hindi naman nabakunahan na nakaraang 4 linggo, kahit nabakunahan ng unang panahon na hindi naalala, okay lang po. Magsisilbi pa itong booster. Okay. Hahabol ko lamang po, sabi nyo naman, itong rubella o tigdas sa hangin. Ayun po, common naman ito sa mga buntis. Opo, yung measles, yung rubella, yung tigdas hangin, wag ho tayong mag-alala. Dun sa bakuna na binibigay, kasama na po yan. No? At by the way, syempre mga bata, yung mga target natin, yung mga mami po na buntis tayo, kung alam natin na may dala tayong sanggol sa ating tiyan, wag na muna tayong pumunta dun sa mga vaccination areas. Kasi ayaw nating makahawa or makakuha ng measles or rubella. So precaution po yan. Mag-coordinate po tayo bago tayo pumunta. And kung sakali man po ay ano po ang ating advice sa mga buntis na posible nga pong may rubella or tamaan ng rubella? Kung meron po tayong mga nakikitang sintomas, lagnat, yung, lalo na yung pamamantal, yung rashes na sinasabi, ay agad po tayong pumunsulta sa ating mga local health center na pinakamalapit para maabisuhan tayo kung anong gagawin. Mas maganda kung meron tayong telemedicine, kung meron ng mga mobile number, cellphone number, or pwede nating i-text muna para ma-notify natin at pwede tayong abisuhan kung paano ang gagawin. Sige, ihabol ko na ha. Ay, kakumustahin ko lamang, kamusta po ang sitwasyon natin naman sa super flu? Ang ating super flu, alam mo Cheryl, nagtataka kami bakit parang sikat si super flu. Mas kinakabahan talaga kami sa measles. Hindi po nakakamatay ang super flu. Sa katunayan, sa bilang natin na 181,130 na malatrangkasong sakit noong 2025, 63 yung nakitaan na may super flu. Take note out of 181,130 yung nating na sequence. Tapos doon naman sa sinasabi na
severe acute respiratory infection o yung malalang pulmonya na nakapagtala ng 24,091 cases noong 2025. 14 yung nakita natin. Napakaliit ng mga numero. Sa katunayan, bumaba pa nga yung bilang ng malalang pulmonya by 19%. Tapos yung ating malatrang kasong sakit, hindi lumampas ng 1% yung pinagkaiba ng mga bilang. Hindi po yan cause for concern. Mga kapatid, mas kabahan tayo sa tigdas at tigdas hangin. Magpabakuna na. Siguro po, paalalahanan na lang din natin kung tamaan ng flu ay ang kailan ba dapat pumunta na po sa ospital para hindi na rin lumala? Ang pagpunta sa ospital lamang ay kung nahihirapang huminga or kung nangangasul. Pero ang trangkaso ay gumagaling po sa bahay, lalo na sa mga kabataan or sa mga average age na adult. Ang mga iba lang pwedeng or kailangan kumonsulta kapag masyadong matanda na or meron tayong immunocompromised condition o kaya batang-bata. But again, Cheryl, I have to repeat, mas kinakabahan kami sa tigdas. Doon ho tayo matakot, huwag sa super flu. Isingit ko na rin, hihirit pa ako ng isa, Asek, ha? Hingi lamang po kami ng update dito po sa binabalangkas na guidelines para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program. Yes, yan po ay palabas na, malapit na this coming February. Yan po yung ating timeline at talagang sinusundan natin yung nakalagay sa General Appropriations Act, yung Section 19 ng General Provisions, kung saan nakalagay sa salita ng mga senador, at maraming salamat sa kanila, sila po yung naglagay ng provision na yon, yung anti-EPAL provision. Maliban po doon ay papadaliin natin yung proseso at papalinawin natin. Abangan po natin yung paglabas ng mga alituntunin. Muli, Asek, paalalahanan po natin ang mga magulang ukol po sa kahalagahan ng bakuna, lalo na ngayon po nakakitaan nga natin o nakakita tayo ng pagtaas ng bilang ng may mga measles, tigdas at rubella. Opo, sa lahat po ng ating mga kapatid, lalo na ang mga magulang na may mga chikiting, kahalaga ho tayo, meron tayong Ligtas Tigtas campaign ngayon na nag-launch tayo dito sa Mindanao dahil nakitaan natin na medyo mataas yung mga bilang. Pero hindi po huli ang lahat. Sa katunayan, maaga po ngayon, magpabakuna tayo, ligtas at epektibo ang bakuna at mapipigilan nito ang pagkamatay dahil sa mga sakit tulad ng tigdas. Marami pong salamat sa inyong oras, DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Susunod, Senate Blue Ribbon Committee muling magsasagawa ng pagdinig mamaya hinggil sa anomalya sa flood control projects. Pangulong Bongbong Marcos tuloy daw ang trabaho kahit sinampahan ng impeachment complaint. At ilang nakisaya sa Sinulog Festival sa Cebu na sugatan sa pagsasayaw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Formal nang inihain sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isinumiti ito ng abogadong si Andre De Jesus, si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay naman ang nag-endorso sa reklamo. Kabilang sa naging basihan ng impeachment complaint ang umano'y betrayal of public trust, bunsod ng pagsuko ng administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isinama rin sa mga dahilan ang hindi pagveto ni PBBM sa unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions sa national budget mula 2023 hanggang 2026. Pati ang umano'y pakikinabang niya sa umano'y kickback sa budget insertions at flood control projects. 8:45 a.m., tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara ang impeachment complaint. Nakatakda na itong i-transmit sa opisina ni House Speaker Bogie D bilang pagsunod sa konstitusyon at sa rules ng House of Representatives. Sa kabila ng kinakaharap na impeachment complaint, tuloy lang sa trabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, inanunsyo niya ang tungkol sa nadiskubring natural gas reservoir sa Malampaya Field. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza.
Tuloy ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antique Airport Development Project sa bayan ng San Jose de Buena Vista kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, maganda ang tanawin at kultura sa Antique, kaya't dapat lamang napabilisin at pagandahin ang pagbiyahe rito. Kaya naman po, hangarin ng ating administrasyon ang pagbubuti ng kalidad ng transportasyon sa inyong probinsya ng marami pang mga kababayan natin at mga turista ang makapagpunta rito. Batid natin ang pagod, hirap at abalang nararanasan araw-araw ng bawat biyahero. Madalas, nauubos ang oras, pera, minsan pati na yung pasensya bago makarating sa pupuntahan. Bahagi kasi ng pagsasaayos ang pagkakaroon ng bagong passenger terminal building para sa mas mabilis na check-in, pagpapalawak sa control tower at runway extension. Hindi lang daw ito para sa mga turista, subalit maging sa mga negosyante. Tila nagpasaring naman si PBBM tungkol sa tamang paggamit ng pera ng bayan. Ito ay isang magandang halimbawa na kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura at mas maganda. Una riyan, inanunsyo ng Pangulo ang natuklasang reservoir ng natural gas na tinawag na Malampaya East 1, 5 kilometro ang layo sa Malampaya Field. Tinatayang naglalaman ng reservoir ng nasa 98 billion cubic feet ng natural gas o katumbas ng halos 14 billion kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Bukod sa natural gas, may natuklasan ding condensate o high-value liquid fuel sa May 1. Maaari raw itong gamiting karagdagang resource o mapagkukunan ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Iniulat din ng Pangulo na mga Pilipino ang nanguna sa drilling at natapos ito ng walang aksidente o environmental incident. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Ilang grupo ang naglunsad ng kilos protesta bago ang Senate Blue Ribbon Committee hearing mamaya tungkol sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, sino-sino ang mga nagpoprotesta at ano ang dahilan? Dito ngayon sa labas ng Senado, nag-iistolang dyan, kasama ang pati ang mga kasama ng Sanlakas, ang Alliance for Human Rights Advocate ng Climate Justice of Dito, lakas ng masa, ng magagawang Pilipino at sa mga ng mamamayang sa sa mga natatawag pa rin ng mag-upload release. Ibang edukasyon na nakikita nila, imaali pa rin daw sa para sa mga purpose. Pero ito sa nila lang Merimon, ayusin lamang natin ang ating linya. Babalikan ka namin maya-maya lamang. Samantala, sa iba pang balita, libo-libong deboto ang nakiisa sa pista ng Santo Niño sa Tondo nitong weekend. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Libo-libo ang nakipiesta sa Tondo, Maynila. Dumayo sila hindi lang para magsaya, pero para na rin sa kanilang debosyon sa Santo Niño, o kung tawagin ng ilan, ang tunay na hari ng Tondo. Makukulay na banderitas, kaliwat kanang mga tinda, at mga palaro sa kalsada ang eksena sa Tondo sa kapistahan ng Santo Niño. Sa Minor Basilica and Archdiocesan Shrine Parish of Santo Niño de Tondo, bit-bit din ng mga deboto ang dasal. Si Marzin, bumiyahe pa mula San Jose del Monte, Bulacan para mamanata.
May mga binigay na siya sa atin na kahilingan. So, kailangan natin pumunta dito every year para magpasalamat. Maging good health and maging maayos yung pamumuhay. Si Adrian naman, sinama pa ang 37 years old na imahen ng Santo Niño mula Antipolo. Hiningi ako ng paggabay sa aking pamilya at sa aking sarili na maging magandang pasok ng taon. Hindi lang para sa akin, para sa mga Pilipino. Ang 72 years old namang si Corazon na taga-Tondo, ipinagdarasal ang apo niya na matagal nang sinusubukang magkaanak. Pinanganak siya ng yung pesta ng Santo Niño, yung apo ko. Kaya gusto ko magkaroon siya ng anak. Sa bawat misa, dito rin binasbasa ng mga imahen habang isinasayaw ng mga deboto. Sa pista ng Santo Niño, dinadakila si Jesus bilang bata na dapat pamarisan lalo sa panahon ngayon na maraming nabibistong nananamantala. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang muka ng balita. Mga bay, diara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda na to diri no kay successful ang mga highlight sa activities sa sinulog sa Cebu City kagahapon. Kana og daghan pa diri sa report ni Dale Israel gikan sa One News Cebu. Apil ang minilyon ka mga turista na nitan-aw sa Sinulog 2026 sa Cebu nakakiay sa kanindot sa mga contingents nga may apil sa Grand Parade. Gikan sa street dancing hangtod sa ritual showdown, aduna pay mga higante ug naasad mga artista. Lahi gyud ang kalipay labi nagdaghan ang giagian nga katalagman ang Cebu sa miaging tuig. Despite of the struggles, despite po sa mga lindol, baha, bagyo, we stand as Cebuanos. Natuog yun na kaning atong faith, no? Mo'y makahatag natong kusog. Either naatay mga katalagman o na may sakit, ang atong pagtuo, ang faith ngadto sa Dios mao ginay makahupay sa atong kagulanan. Apan sa tunga-tunga sa kasadya, adunay pipila ka mga contingents nga nakuyapan. Gitabang dayon sa mga rescuers o gidali-dali pagdala sa mga ambulansya. Ang uban gilukdo human matunok sa lansang. Sobra sa usa ka gatos ang na-record nga nakuyapan ug mga nasamad sa gipahigayon nga ritual dancing. Pero tungod siguro sa kainit, tubig actually. Tungod yun sa pagpaninguha, mga ilang muscle pains pa. Kaya napunok yun, sayang sa batos. Bisan pa man niya nahimong malampuson ang Sinulog 2026 tungod usab sa tabang sa Smart ug PLDT nga nagpalig-on sa connection dinhi. Sa Barangay Binaliw pod, nahuman ang search and rescue operations nga nahugno sa landfill. Kagahapon, nakaplagan ang kinalasan nga gipangita nga biktima. Sa kinatibukan, 33 ang nakalas sa landslide, 18 ang samdan, 4 sa ila, naagihapon sa ospital. Mga kapatid, para sa 1PH, Dale Israel, One News, Cebu. Sa laing bahin mga bay, ang atong Mindanaoan nga lawmaker nga si Senate Majority Leader Mig Zubiri ni file og balaod aron ma-reset ang pinakaunang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao karong Marso. Sa ilawom aning Senate Bill number 1587, giamendahan ang Bangsamoro Organic Law o gischedule ang conduct of elections sa March 30. Unya mga bay, sa April 30, formal nga mulingkod ang mga mapili. Mangadto sab or mandato sab sa maong balaod nga ang sunod nga eleksyon sa BARM ipahigayon nga synchronized na sa 2028 national elections ug every 3 years after. Paorasad na ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Balikan natin si Mobile Journal Merimon Reyes sa Senado kung saan nga inaabangan ang resumption ng Blue Ribbon Committee hearing. Merimon, kumusta?
Sherry, 10 minuto na lang inaasahan na yung pagsisimula ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa Cabral Files, tungkol sa Panimala Flood Control Projects, at kasama na rin dyan yung sinasabi nga na itong si dating DPW Secretary Manny Bonoan merong incorrect na grid coordinates na ipinadala sa Malacanang. At this led kasi doon sa inspeksyon ng halos daan na mga flood control projects na natag as non-existent or ghost. Sa ngayon, wala pa tayong listahan ng kumpletadong personalidad na pupunta sa pagdinig, pero inaasahan natin na yung ilan pa sa mga personalidad dito kasama na sila former Ako Bicol Party Representative Zaldico, even itong si Orly Gutesa, ilan sila sa mga personalidad na inimbitahan at inaasahan na dadalo ngayong araw. Samantala, kanina lang din dun sa labas ng Senado, nag-hold naman ng protesta ang ilang mga grupo, kasama na dyan ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates, Philippine Movement for Climate Justice, Partido Lakas ng Masa, Bukluran ng Magagawang Pilipino sa mga namamayan Zone 1 Tondo Organization, at kanilang adhikain naman kanina ay itong 2026 National Budget ay napupulo pa rin daw ng mga questionable mga item at prone pa rin daw ito sa pamumulitik o kaya naman ay korupsyon. Sherry. Klaruhin lamang natin, baka rin may malinaw at updated ka sa posibleng pagdalo ni former DPWH Secretary Manny Bonoan? Sherry, kahit dumating na sa Kamaynilaan itong si Sec Bonoan itong isang araw, hindi pa kasi nagkakaroon ng confirmation mula kay Senate President Pro Tempore Bing Lacson, siya rin ang chairman ng Senate Review Committee, kung dadalo ba itong si Secretary Bonoan. Pero may nakuha rin tayong impormasyon mula sa legal counsel ni Secretary Bonoan at sinasabing na mukhang dadalo siya at mag-participate siya sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayong araw. So, klaro, malinaw na imbitado si former DPWH Secretary Bonoan today. Sherry, yung hindi pa kasi nagkukumpirma si Senator Ping Lacson, pero yan yung isa sa mga inaasahan niyang mangyayari. Dahil yung upod doon sa Cabral Files, nais din ng komite na magkaroon ng paglilinaw tungkol naman doon sa grid coordinates na sinasabing maling ipinadala daw ni Secretary Bonoan sa Malacanang. So yan yung part ng agenda, kasama na rin doon sa yung sa status din at ilang mga personalidad na inimbitahan sa mga lumipos sa pagdinig ng mga inisnab na sabi naman ni Senator Ping, inimbitahan din ng nila ngayong araw na ito. Kasi so far, si Congressman Toby Chaco pa lang ang dumadalo sa pagdinig ng politik. Ang ilang mga kongresista, iintay natin kung dadalo sila ngayong araw. Sherry. May mga reaksyon na rin ba ang mga senador sa isinumiting impeachment complaint laban kay PBBM sa Kamara? Sa ngayon, Sherry, wala pa, pero patuloy tayo kumukuha ng panayam sa mga senador. At so far naman pagdating dito sa impeachment, kung kay Vice President Sara Duterte man yan o kay Pangulong Bongbong Marcos, ang huling nasabi ni Senate President Tito Soto, they will proceed forthwith kapag magkaroon na ng impeachment complaint na i-endorso ang Kamara. Sherry. Can you give us a quick update also? Kasi kanina, nasa labas ka, doon sa mga nagkikilos protesta. Cheryl, kanina napuntahan sila dito kasama si Calyode de Guzman, Labor Leader, si Atty. Luke Espiritu, at pare-pareho nila kanina sinasabi na despite na sinasabi raw na cleanest budget ng 2026 national budget, prone pa rin daw talaga ito at napupuno pa rin daw ng korupsyon. Ang kine-question nila dito, yung mga posibleng lumabas pa rin daw as pork barrel, yung unbroken appropriations, yung ilang mga items daw, yung MAIFIP program na sinasabi, yung assistance, yung financial aids daw, yung mga cash assistance daw sa publiko. Ito raw ay nakikita nilang may bahid pa rin ng korupsyon. So yan yung ilan sa kanilang pinaglalaban at sinasabi nila lahat daw ng nasasangkot dapat daw managot. Wala parang malalaking pangalan na napuput behind bars at yun yung inaasahan nila na mangyayari. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes. Sa lagay ng panahon, humina sa Tropical Depression category ang Bagyong Ada. Patuloy na rin ang paglayo nito sa lupa. Sa monitoring ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Kumikilos ito pahilagang silangan at inaasahang magiging low pressure area na lamang pagsapit ng Miyerkules. Wala na rin nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Sa kabila nito, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley dahil sa northeast monsoon o amihan. Posible rin ang sama ng panahon sa Metro Manila at mga nalalabing bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Viral ang isang guro sa Nueva Vizcaya na pilit na nagtuturo ng baseball kahit kulang sa gamit. Paano niya kaya yan ginagawa? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan.
Isang high school teacher ang nagpatunay na sa sipag, diskarte at tunay na pagmamahal sa sport, kayang gawing posible ang pangarap kahit sa simpleng paraan. Mahirap at magastos. Ito ang karaniwang unang naiisip ng ating mga kapatid kapag naririnig ang larong baseball. Para sa ilan, isa itong sport na tila hindi abot kamay. Kaya naman hinahangaan online ang 47-year-old baseball coach at math teacher din at the same time na si Sir Leo Ben ng Bintawan, Nueva Vizcaya. Ang mga kakulangan kasi sa kanilang eskwela, ginawa niya ng paraan, DIY. During my playing days po, naranasan ko po yung makapagdamutan talaga ng mga gamit. And pagdating ko sa mga iba't ibang lugar, especially sa abroad, ma'am, nakakakita ako ng mga gamit na gusto kong maranasan ng mga students ko na magamit. Ganun. Kaya lang syempre, financially, mahirap. So nag-iisip po ako kung paano susolusyonan yung mga kakulangan namin sa gamit. Isa na riyan ang pitching machine na kung bibilhin, hindi bababa sa 100,000 ang presyo. PVC lang po, orange pipe. Bale dito po nilalagay yung bola, tapos dito po lalabas. Dito naman po nilalagay yung dalawang blower na isa, blower na isa. Netting cage. Biladan ng palay, pinagdugtong-dungtong lang. Yung mga tubo-tubo po na yan, full mga scrap metals, ganun. 11 years na. So pag end na ng season, nililinisan namin, tapos tinatago ulit namin. At kahit ang myth, diniskartehan din ni Sir Leo para di na kailangang gumastos ng malaki. Bumibili siya sa ukay-ukay ng gloves, sa kanya ito tatapalan ng mula rin sa pinaglumaan na. Re-release mo lang, tapos yun na. Okay na ulit. Parang bago ulit. Ang dating national athlete at ngayon university coach ng baseball na si Kyle, misyon namang puntahan ng malalayong probinsya ng bansa para ipakilala at ituro ang baseball. Kaya naman laking gulat niya nang makita ang mga imbensyon ni Sir Leo Ben. Sa tulong ng itinayo niyang organisasyon, nakilala si Sir Leo Ben online, ganun din ang mga atleta sa bayan ng Bintawan. Bakit hindi tayo magbigay ng chance sa maraming bata sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Pagtanto ko po nung naglalaro pa ako na ang daming magagaling na player sa probinsya pero hindi nabibigyan ng spotlight. Sa passion na taglay ng mga tulad ni na Sir Leo Ben at Coach Kyle, mas maraming batang Pinoy ang hindi matatakot sumubok at tuparin ang kanilang mga pangarap, anumang uri ito ng laro. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, nag-trending po agad online ang ilang nag-audition para sa nagbabalik na Artista Academy. Yan at ang iba pa sa report na ito. Sinanipan ng masamang espiritu at sinanipan ng mabuting espiritu. Walang hiya-hiya! All out ang libu-libong nag-audition sa highly anticipated return ng OG TV5 Talent Search na Artista Academy. Ako na ba ang hinihintay nyo sa Artista Academy? Ang ilan sa mga na-shortlist mula sa audition sa Laguna, Davao at Cebu, trending na sa TikTok. Isa sa alum ng 2012 run ng Artista Academy si Akihiro Blanco na sariwa pa rin daw sa kanya ang past experiences at learnings. Isa na ron yung mga naging teachers namin na mahalaga doon sa Artista Academy before. Ayan, mga teachers namin, Teacher Jorcel, Direct Joel Lamanga. Marami kaming mga tutunan sa kanila sa buong 14 years po na pag-acting or dito sa showbiz. Bukod kay Aki, na busy sa lead sa Viva microdrama na Love Forbids, naging matunog din noon ang tambalang Sophie Albert at Vinabrenica o Sovi, na ngayon ay may happy family na, si Shaira May. Isa na ngayong morning show host. At si Matthew Edwards naman, na nanalo rin sa Amazing Race Philippines Season 2, ngayon ay artista na sa United Kingdom. Isa na siya sa contestants sa Dating Naked UK. Kaya ang payo ni Aki naman sa mga sasali ng Artista Academy. Makinig lang talaga sila, respetuhin nila lahat, maging mabait sila, kaya nila yan. Secret pa kung sino ang judges. Basta, meron itong tanyag at hard-hitting na Filipino director, isang premier host at veteran actor, at isang well-respected actress. Hosted by Julia Barreto and Cian Lim, abangan ng Artista Academy this summer sa TV5.
Marami namang na-excite nang i-post online ang poster na ito ng upcoming TV5 series na A Secret in Prague. Mukhang intense ang eksenang yan ng mga bidang sina Andrea Brillantes at Enrique Hill. Mapapanood na ang A Secret in Prague sa Kapatid Network soon. Walang kupas at tuloy-tuloy ang suporta ni MVP as in Chairman Manny V. Pangilinan sa OPM. Ayon nga kay MVP, marami tayong magagaling na singer at kailangan lang talaga silang ipakilala sa world stage. Present nga siya sa OPM Countdown Show na kapatid ng Kapatid Network na Vibe kagabi. At bukod nga sa OPM, mas hands-on na rin si MVP sa bagong program lineup ng Kapatid Network. Makailang beses na nga raw silang nagpulong sa loob lang ng 2 linggo. Mamayang gabi naman sa Todo Max Primetime, ibabalik na nga ang ABS sa TV5 co-produced series na nag-aapoy na damdamin at pira-pirasong paraiso. To quote the president, friends of everyone and enemy of no one, right? So that's what is. This industry is too small to be overly competitive. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At kapapasok lamang po na balita, dumating na si former DPWH Secretary Manny Bonoan sa Senado para dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Abangan po ang iba pang updates mamaya sa patuloy naming pagbabantay sa 1PH, 1 News at News 5. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.